Kamusta naman? Nakapanood na ba ang lahat ng Meet, Greet, and Buy? Dahil kami ni Ate Unay, even nandito kami sa Dubai, and thankful na rin kami dahil nagkaroon ng screening dito sa UAE. At dahil nakita ko nga yung trailer nila sa FB, as in talagang inabangan ko. Kahit dun sa yung radio station dito, yung Pinoy radio station, talagang inaabangan ko kung kailan at saka kung saang cinema available. So, tamang-tama rin dahil si Ate Unay is off during that time. So, ayun. Book agad ng ticket ang lola mo. However, hindi ko alam, tumaba po yata ang lola mo sa ngayon. Kakainis, ano ba yan? But yun, let us enjoy. At tingnan natin kung ano yung, actually, maliit na clips lang yung mga kinukuha kong video during that time na nasa loob kami. Kasi bawal talaga ang kumuha ng video. So yung mga, alam nyo yun, mga linyahang pangtatak talaga sa masa, mga ganun. Tapos yung mga eksenang akala mo talagang yung makaka-relate ka, yung mararamdaman mo parang, oh, I was on their shoes. Parang ganun, yung parang relate ka talaga sa sitwasyon, especially during that time na nag-aaway-away yung magkakapatid. Dahil, ayun, talagang sa family, hindi mawawala na may mga, yung sa magkakapatid, hindi mawawala na magkaroon ng hinanakit sa isa't isa. Dahil sa misunderstanding. So, ayan, sa tagal naming paghihintay, finally, we got inside in cinema number 6 in Dera City Center. And ayan nga, dahil ang tagal pa rin naman ng starting, so, kuha muna ako ng video, chikahan muna kami ni Ate Unay, and kain muna kami ng popcorn. So, ayan, pak, diba? Talagang hindi namin naubos, ang laki niyan. Ewan ko kung dahil busog lang kami, but somehow, ayun, hindi namin naubos. And ito na, finally nag-i-start na siya. So, as I was saying, small clips lang po talaga yung kinukuhanan ko dahil baka pag nahuli ako sa loob, bongga, mapanish tayo. So, ayan, pasikreto lang akong kumukuha. Just to share with you guys na ito yung starting point nung paglaki nila. Then later, parang sa sitwasyon, kailangan ni Piolong umalis ng bansa. Parang ganon. So, here they are. Very close kasi sila during nung bata sila. So, nung lumaki sila, ayun, nagkaroon sila ng misunderstanding hanggang, ayun, nagkaroon na ng hinanakit. At yun ang naging issue dito. While having that kind of issue, that hinanakit from Piolo and Joshua, added Bel Mariano, nagkaroon naman ng cancer si Miss Maricel Soriano. Actually, it was treated before but unfortunately bumalik yung cancer. Tapos ang issue dito ni Piolo was, yun nga, pumunta siya ng Amerika, then ayun, siya yung against of his will, parang gano'n. So nagkahinanakit din siya sa mother niya na bakit kailangan siyang lumayo sa family, while na-misunderstand naman ni Joshua na parang yung responsibilidad ni Piolo was sa kanya ipinasa na hindi na niya nagawa ang, or yung dream niya pala, yung dream niya dahil siya yung tumayong naging panganay at siya yung sumolder nun lahat. Ito yung scene na inatake si Maricel na super tension talaga silang lahat. While all are pressure dahil si Miss Maricel ayaw niya talaga magpa-treatment dahil yung chemo daw as inahirapan siya. So, nung bumalik yun, ayaw na talaga niya. Then, only after nagkaroon ng parang meet and greet fan signing, parang ganon, ng Korean artist na si Park Seo-joon. So, very favorite niya. And if makakakuha sila ng ticket, papayag si Miss Maricel na magpa-chemo. So, that is the condition. So, ayun nga, pumunta nga sila doon, pumila, as in talagang inumaga sila para lang doon sa ticket. If makakakuha sila ng ticket, then Miss Maricel, papayag siyang magpa-chemo. However, pag uwi nila, ito ang nangyari. Pabor, lagi. Fuck you, you don't know anything. Tangin, sinawag mo ako Inglesin, eh. Di tangin, Simula nang dumating ako dito, ganyan asta mo, Ano bang problema mo sa akin? Hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung wala kayo respeto. Sige, ba? Kampihan mo na naman yan. Kuya lang. Sandali.
Ayaw ko na sanang magsalita. Gaya ng dati, dito lang. Dito lang sa akin. Kasi kahit ano naman sabihin ko, kahit anong gawin ko, hindi ko naman bigang kalaro, kasangga. Idol ako nito. Importante ako sa kanya. Siya na nagparamdam sa akin na parte ako ng pamilya niyo. Di ba, Brad? Kasi pakiramdam ko, lagi ako nasa labas. That's the part na talagang nakakaiyak talaga, maaano ka talaga, madadala ka talaga. Dahil somehow makaka-relate. At dahil na-express yung mga tinatago nila sa loob, gumaan ang vibes at naging bright ang paligid. Lesson learned here is, from the beginning, mas maganda talaga na may communication kayo. Kasi without that open communication, as in talaga mamimisinterpret nyo yung mga actions and decisions na ang maaapektuhan ay hindi ikaw, but then yung akala mo is nabigyan mo ng magandang kinabukasan, or you think best decision para sa kanya, na hindi mo tinatanong whether yun ba ang gusto niya or okay lang ba sa kanya. Kasi without explaining o kung hindi mo ipapaintindi kung bakit naging ganun ang decision mo sa kanya, magiging misinterpret, at the same time, yung pa yung magiging simula ng pagkakaroon ng hinanakit sa one another. So hanggang dito na lang po. I hope you enjoy this video. God bless everyone. Bye!